Hi, good morning. Nandito na naman si Simplicio Camerino na magsishare ng isang coins na na 5 piso BSP series na pinapagawa ni Pangulong Noynoy Benigno III, no? Bago sa lahat, magandang umaga. Happy Tuesday. Happy Tuesday sa month of August, no? Sa tayong pizza natin ngayon, pizza 12, no? Pizza 12 tayo sa month of August, sa araw ng Tuesday, no? Sa taong 2025, no? Month of August. Ulitin ko, magandang umaga, magandang araw, at naway pagpalain tayo sa Panginoon na bigyan niya tayo ng malalakas na pangatawan at i-guide niya tayo sa bawat araw, bawat oras, na hindi tayo magkakasala sa Kanya at sa ating kapwa, no? At naway bigyan niya sa atin ang ating pangangailangan dito sa mundo, no? Dahil siya na nakakalam sa atin, no? At amin. Balik na po tayo sa ating coins, sa ating coins na isi-share ko sa inyo, na may matataas na daw na halaga ito ngayon at tinahanap ng mga collectors, at tayo po ay nagko-collect. Nagsisimula pa lang tayo, kaya kung mayroon kayong mga coins dyan, naway ipunin nyo na at ilagay nyo sa tamang lalagyan, no? Itong coins ngayon na isi-share ko sa inyo ay itong 5 piso BSP series na circulated pa ngayon. Ito ay dahan-dahan ang pinapalitan sa bagong coins ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pinakamahal nating Pangulo. Ito ang kanyang coins, no? Ito ang kanyang coins na tinatawag na NGC. Ito po ang tinatawag na NGC, at ito po ay ang BSP, no? Ang NGC po ay ang kanyang kahulugan po ay New Generation Currency o New Generation Coins, no? Yan po ang NGC, no? New Generation Currency o New Generation Coins. At nakalagay rin po dito ang pangalan ni Andres Bonifacio, no? Ating pinakamamahal na bayani. At dito po tayo sa coins na BSP. Ang ibig sabihin ng BSP po ay Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Yan po, ito po ang coins ni Pangulong mahal natin Pangulong si Benigno III, no? Ating mahal na Pangulo. Ito ang kanyang coins na pinapagawa na 5 piso. Ang ating hanapin to ay maghanap tayo na error coins, no? Magsisimula tayo dito sa kanyang Republika ng Pilipinas, no? Ito po ay may pagka medyo luma na. Ayan po, hindi na nga mamabasa ang kanyang pangalan ni Andres Bonifacio, no? Andres Bonifacio ang kanyang pangalan. Maghanap tayo dito. Hindi na pala, pinapalitan na pala ni Emilio Aguinaldo. Yan, makapal ang kanyang pagkasulat sa 2002 at saka sa 2001. Klarong-klaro, no? Itong klarong-klaro 2002, no? At dito tayo sa 1997, kung saan siguro siya nagsimula, no? 1997, 1998, 1999 yun siguro, dahil naghanap ako ng 1996. Parang wala pa akong nakita. Siguro bihira lang siguro yun, rare yun. Ito po ay tingnan nyo po dito, no? Tingnan nyo po dito kung ano nakalagay. Ang kanyang mint mark, yan, ang kanyang mint mark dito ay panas na. Ito po ay makapal na kapal pa sa 2001 at saka sa 2002 makapal, no? Yan, 2002 makapal. Sa 2013 medyo manipis, no? Dito sa 1998 wala talaga siya
mint mark kung mayroon man siya ito. No, mint mark ba ito? Napakaliit. Ito ba? Nandito sa kanyang batok. Ano ba? Sa likuran. Isusun natin. Ayan. Wala, di ba? Kundi kung saan nakalagay siya dito sa kanyang dito sa ayan, mint mark ba yan o ano ba yan? Yan ang na-error sa kanya, no? Yan. I-compare natin dito sa 1997. Yan. Wala siyang mint mark din, no? Yan. Dito rin, walang mint mark. Bakit mayroon sa maliit masyado o ano ba yan? Parang walang mint mark, no? Yan, mint mark ba yan? Pinakamaliit, no? May mint mark siya pero maliit masyado. Yan. Maghanap pa tayo ng ibang 1997 kung may mint mark ba siya dito, no? Hindi kaya dito. Hindi naman natin matatawag na napapana siya dahil tinatawag yan na error, no? Dahil kung nilalagyan nila yan ang kapag kung paano siya, yan, diba? So tinatawag natin na error mint mark o nalilimutan na maglagay ng mint mark. Dalawa sila ng 1998 at saka 1997. Dalawang 1997 to, pareho sila na walang mint mark, diba? Yan, no? 5 piso, no mint mark, no? Yan ang pinaka error nila, no? Na hindi nila nalagyan ng mint mark, dahil bawat coins may mint mark siya kahit saan sa dito kasi nakalagay walang mint mark. Yan. Kung mayroon kayo nito, itabi nyo na at ilagay nyo sa tamang lalagyan dahil hanapin niya ng mga kolektor. Kagaya kong kolektor, ako po nagsisimula pa lamang at kapag makaipon-ipon na tayo, bibili na tayo ng mga coins na ating nagugustuhan. Kaya baka mayroon kayo, itabi nyo na. Dahil kapag makaipon na ako, ay hahanapin ko sa inyo at picturean nyo at isisihin nyo sa akin. Doon na natin pag-usapan kung anong klaseng coins, dahil ang coins ay may grading, may tinatawag na good, very good, at saka fine, very fine, at saka yung brilliant na brilliant. Yung brilliant na brilliant po ay yung alalabas pa lang sa Bangko Sentral ng Pilipinas na wala pa sang gas-gas, no? Napaka brilliant talaga niya, no? Kagaya nito, siya, kaya nitong 2013, kung tingnan ko siya hindi sa camera, parang siya, hindi pa siya gasgas. Pag makita na sa camera ng cellphone, yan, makita na siya na marami na siyang gasgas. Yan, no? Yan, coins na may error. Yan po, tingnan nyo ang kanyang mukha, no? Yan, siya mint mark na siya, di ba? Hindi naman natin sasabihin na nagka-gasgas siya. Iba ang gasgas kaysa ganitong pagka ba yung tawag, pagkaguhit, diba? Yan, tingnan nyo ang kanyang tainga, parang siya, no? Di kagaya nito na porma. Dito po ay siya na parang na down, no? At nagka na siya, ba ito? Yan, di ba?